Yan mga idol, magandang tanghali. Ha? Good afternoon sa ating lahat mga idol. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang tanghali. At siyempre mga idol shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre mga idol, tulad pa rin naman ng dati, sana nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At naway samahan nyo ko sa maikling sandali itong ating kwentuhan. Alam nyo ba mga idol, magbalik aral tayo sandali sa ating mga nakaraan nitong mga nakaraang pandemic. Oo, na kinasadlakan ng maraming kababayan natin at maraming napahamak at namatay. Pero ngayon medyo may nagbabadya na naman na another pandemic dahil may kumakalat na namang sakit na di umano ay ito ay may nakapasok na raw dito sa atin. Ayan ang magiging problema na naman ng ating bansa. Pero sa tingin ko naman dahil bago ng ating presidente, hindi na niya ipaubaya sa DOH itong ating bansa tulad ng ginawa ng dating Pangulo na si Digong. Ipinuubaya ang ating bansa sa DOH. Kaya ngayon mga idol, kung ano man ang mga bago lumalaganap ngayon na sakit, umpisa na naman ito dahil ang may pakulunan naman ito, WHO, alam mo naman yan, kagaya ng COVID nung nakaraan, sobrang tinakot ang mga tao, at ang mga tao naman, palibasa wala ngang alam sa sistema ng kalusugan, ay lubhang natakot ng gusto. Pero nung suriin niyang COVID na yan, ayon sa mga virologists, hindi pa naman nagpa-pandemic, yan palang COVID na yan, umiiral na sa ating kapaligiran at sa buong mundo. Dahil yan pala ang corona virus, na ayon pa sa mga virologists, hindi dapat katakutan dahil nasa mismong katawan pala natin yan. O sabi nga ni Dr. Botar at ni Dr. Shiba ng US, nasa 300 trillion ang virus na nasa ating katawan. Kasama na yung COVID na yan. Kaya lubalang na taranta ang mga tao dahil nga walang alam sa ganyang sistema. Pero mga idol, sa totoo lang yung COVID na yan, ako mismo ang saksing buhay, tinamaan ako ng hayop na COVID na yan. Ang sintomas naman pala niyan, totoo lang yung sinasabi ni Dr. Botar at saka ni Dr. Shiba, trangkaso lang pala yan, yung COVID na yan. Oo. Dahil nga, itong inyong lingkod kasagsagan ng COVID na yun, tinatrangkaso nga ako at ang sintomas niyan, trangkaso talaga. Kaya naniniwala ako na totoo yung sinabi ng mga virologists na hindi mo dapat katakutan dahil ang trangkaso nga naman, tutusin, paracetamol lang ang katapat niyan. O, di ba? Tama? At noong mga panahon na yan, palibasa nga, sobrang pananakot ang ginawa ng mga taga-DOH natin. Ayun, kaya ang iba nataranta at ang iba naman hindi naman sa COVID namatay, na-depress. Yung iba nagpakamatay at yung iba naman sa sobrang depressed yun. Kaya ngayon medyo may pakulo na naman ang WHO tungkol dito sa lumalaganap na bagong sakit. Sana naman matuto na tayo sa mga nakaraang pangyayari. At kailangan pag-aralan mo ng maigi kung ano ba yan. At huwag pabigla-bigla ng desisyon na kung ano-ano mga
dapat na i-lockdown pa ba yung bansa o ano. Dahil kasi tama naman ang sinabi ng mga ibang virologist kagaya ni Dr. Victory. Walang dapat ikatakot. Biri mo, lahat halos pinagbawal. Lockdown, bawal lumabas. Ay sabi ng mga ibang taga-virologist, mas importanteng makalabas ang tao dahil para masikatan ng araw at makasagap ng sariwang hangin. Eh kung nasa loob ka lang ng bahay, lalo mong palalalain ang sitwasyon mo. At yung COVID nga naman, kasi nga, trangkaso lang yan, alam naman natin sa isang bahay kapag may dinapuan ng trangkaso, hindi lalaya sa loob ng bahay yan hanggat hindi lahat nadadamay. Matalino at magaling din ang may imbento ng COVID na yan dahil trangkaso nga eh, highly contagious. O totoo naman, ang trangkaso nakakahawa. Pero naging overacting lang ang sistema, pati ng mga mamamayan sa sistema ng COVID. Kaya yan, napag-uusapan lang naman natin, balik-aral lang tayo sa mga nakalipas. Eh sana, wag na magpanik ang mga tao kung ano man itong mga bagong lumalabas na sakit na di umano, eh nakakahawa nga daw. At tama naman ang sinabi ng ating Pangulo na meron tayong manggagamot, meron tayong ospital, sakaling maulit ang pandemic, bahala na ang ospital dyan. Oh, kasi ang tao nga naman, kung talagang mamamatay ka, mas ganun gawin ng mga doktor sa'yo, mamamatay ka. Diba? At kung oras mo na. At kahit hindi naman panahon ng pandemic, pag dumating sa iyo yung oras mo na at nagkasakit ka, todas ka. Diba? Tama? Yan lang mga idol, medyo tinapik lang natin ng konti ang sistema na yan dahil nga kasi ng mga nakalipas na taon tungkol dyan sa pandemic na yan, eh sana kung mauulit ba ng pandemic na yan, eh maging handa na tayo at matuto na tayo doon sa mga nakaraan. Diba? Tama? Huwag na tayo magpanik, huwag tayo para relax lang. Kaya nga yan, napag-usapan lang naman natin dahil nga, eto nga, may bago na namang lumalabas na kung ano-ano mga sakit na di umano may nakapasok na raw dito sa atin. O kung totoo man yan, di dapat kung sino man yun, eh huwag nang pakawalan yun. Ikulong na yun kung saan dapat ikulong. Para huwag nang makahawa pa. Ano ba, tama mga idol? Eh, noong panahon ng pandemic, eh, coronavirus, eh, kinatakutan eh. Tapos, ang mabigat pa niyan, wala na tayong sariling batas. Batas na ng ibang bansa ang sinusunod natin dahil nga COVID. Pati sarili nating batas, tinapakan na. Pati yung karapatang pantao na wala. Di ba? Tama. Sana wag nang maulit yan sa atin ngayon kung sakaling kakaroon ulit ng pandemic. Dahil tayo, may sarili tayong tinatawag na batas na dapat sundin at ipatupad. Bakit natin sasapawan ang sarili nating batas nang dahil lang dyan sa kung ano-anong sakit na yan? O, hindi tayo dapat susunod sa kung anong gusto nilang mangyari. Oo, dahil kasi hindi naman nila saklaw itong ano natin eh, itong bansa natin eh. Kahit yung WHO, di ba? Kaya nga nag-withdraw si Trump sa WHO nung panahon ng COVID na yan, di ba? Kasi nga, yung batas nila, hindi makatao. At pangunahin pang ginamit ng hayop ng COVID na yan, yung ating gobyerno at ang ating mga kapulisan. Kaya nga, pag lumabag ka, huli ka. Oh. At maraming talagang mga napirwisyo nung panahon na yan. Kaya sana, wag nang maulit yan. At siyempre, iba na ang Pangulo natin, bahala ang ating Pangulo sa sistema ng mga pangyayari o mangyayari. At siguro naman, hindi pa uubayan ng ating Pangulo ang batas sa DOH tulad ng ginawa ni Digong. Pinaubaya sa DOH ang batas. Kaya kung ano-ano ngayon ang mga pananakot na ginawa ng DOH para mapasunod ang mga tao. Diba? Tama? Pero ngayon, naniniwala tayo na hindi gagawin ng ating Pangulo yung ginawa nung nakaraan ni Digong. Para nga naman, makaahon tayo. Hindi pa nga tayo nakakaahon eh.
kung mauulit yan, di lalo tayo malulugmok. Okay na, balikan natin ang ating tunay na paksa sa video natin ito na may kaugnayan pa rin sa ating mga ghost hunter dyan, ghost explorer at mga paranormal. Kung napanood nyo yung nakaraang video natin na sa mga paranormal, ay binabanggit ko na nga na kahit anong klaseng paranormal ka, kapag ikaw ang nakasunadahan ng mga elemento, may peligro ka. Lalo't wala kang kakayahan na sila ay sumpuin. Yan. Kaya nga nabanggit ko na rin doon sa mga nakaraang video ko na kapag ikaw sabi ko, pumunta sa isang mga bahay na pinamumugaran ng kung ano-ano mga espiritu at elemento, kailangan kaya mong sawatain yung mga nariyan tulad ng ginagawa ng ating idol na si Ed Caluwag. Si Ed Caluwag, tunay na paranormal yan. Expert. Hindi man niya ikiniklaim na siya paranormal expert, pero makikita mo naman sa kanyang mga ginagawa. Kaya niyang kausapin ang anumang uri ng elemento. Kaya niyang kausapin ang anumang uri ng mga espiritu. At nagagawa niya ng paraan na maging maayos ang lahat. Diba? Tama? Yan ang mga tunay na paranormal. Ginagampanan niya yung kanyang tungkulin para makatulong sa ating mga mamamayan na piniperwisyo na kung ano-anong mga elemento, engkanto at iba pa. Pero mga idol, nabanggit ko na itong inyong lingkod, sa amin gawin ng mga masamang espiritu at mga elemento, yung ganyang mamimirwisyo sila sa loob ng bahay namin. Matagal na ang isang oras kapag ako nakaharap nila, mga idol. Hindi ko pa iintulutan yan dahil subok ko na yan nung ako'y nasa pagpipintura pa. Lahat ng abandonadong bahay na aming nadidistinuhan na nire-renovate, talaga nakakatsyempo kami ng mga ganyang namimirwisyo. Pero hindi ko pinalalagpas yan, mga idol. Kapag kinausap ko yan, halimbawa at unang araw namin, naramdaman namin namimirwisyo yan, kakausapin ko yan. At sa buong magdamag, kapag hindi nakinig, kinabukasan, siseplakin ko na yan. O, napakadali lang naman seplakin yan, mga idol, pag marunong ka, sa totoo lang. Kaya lang hindi kaya yan ng mga iba natin mga paranormal. Wala nga silang alam kung paano nila pupuksain ang mga yan. Pero sa marunong, simple lang yan. Diba? Tama, mga idol? Marami tayong mga manggagamot dyan, mga albularyo na matitindi. Oo, may kakayahang pumuksa, may kakayahang magpalaya. Dahil yan, sabi ko na nga sa inyo, kahit hindi abandonado ang isang lugar, kapag nagustuhan yan, mamamahayan dyan. Doon nga lang sa pinuntahan naming building, na sinama ako ng aking kaibigan, meron doon. Pero hindi na namin dapat pakialaman yun dahil kasi hindi naman kami namimirmihan doon. Pero kung sakaling hihingi ng tulong, yung mga naroroon at naging kaibigan din naman namin sila, ay walang kinakailangan na sibakin lahat yung mga naroroon, lalo't namimirwisyo. Oo, sabi ko rin sa kaibigan ko na nagsama sa akin, kapag umabuso ang mga elemento dyan na mamimirwisyo, puntahan mo lang ako at sisibakin natin yan. Yan, mga idol. Kaya ang advice ko lang sa ating mga paranormal expert, mag-iingat kayo, mga idol, kasi lalo't wala naman kayong alam kung paano nyo sila sasawatain o pupuksain o palalayasin. Kasi mabigat pa niyan, lalo't wala kang alam, naramdaman ng elemento na kaya kanila, susundan ka sa inyong bahay at baka ang pamilya mo ang perwisyuhin. Di ba? Sabi ko na nga, galing niya sila sa kanilang mundo, lalabas dito sa atin. Pag nagustuhan itong lugar natin, mamimirwisyo sila rito. Pero hindi naman tayo dapat pumayag na gano'n. Kasi
may sarili silang mundo, dadayo sila rito, tapos dito sila mamimirwisyo. Ba, ako mga idol, di ko papayagan yan. Galing ka sa mundo nyo, pupunta ka rito, piperwisyuhin mo kami. Eh, sino ka? Di ba? Kaya nga lang, mga idol, kung wala ka rin ng kakayahan, eh, wag mo silang hahamunin at wag mo silang kakalabanin dahil sigurado, piperwisyuhin ka niyan, pati pamilya mo. Oo, pero ako, hindi ko kinakatakutan yung mga yan dahil napakadali lang sibakin yan. Nabanggit ko na nga sa nakaraang video ko eh. Buhangin lang ang katapat ng mga yan. Buhangin, tubig, asin. Yan lang ang katapat yan. Mamimili ka lang doon sa tatlong gagamitin mo. Kaya nga iba, di ba, gumagamit ng holy water. Mga idol, tandaan nyo yung holy water, wala yan, white yan. Hindi nila pakikinggan yan. Pero pag hinaluan mo ng spreketek ang holy water, na isasaboy mo sa lugar na yan, lahat ng aabutin yan, mga idol, tiwas. Sibak sila. Oo. Pero kung holy water lang na walang ano, tawanan ka lang yan. Kasi hindi nila pinakikinggan basta-basta yan eh. Ang tanging pinakikinggan lang nila yung makakapuksa sa kanila. O yung makakasakit sa kanila. Dahil kung hindi naman sila tatablan niya, wala. Tatawanan ka lang. Kaya nga mga idol, sinasabi ko na, naikukwento ko lang sa inyo, ito yung lingkod, dating pintor, at sa tulong ng aking bayaw na dating manggagamot, nabahagian ako ng konting kaalaman kung paano yan puksain. Tinuturuan nga ako manggamot, ayoko, hindi ko uling ngayon. Pero sabi niya, pintor ka, nadidistino ka kung saan-saan, bibigyan na lang kita ng pandepensa mo at pangontra. Yun ang napapakinabangan ko nung habang ako ay nasa panahon ng pagpipintura. Kaya, makabilang buhay man yung bayaw ko, nagpapasalamat ako sa kanya at binigyan niya ako ng ganyang kakayahan. Kaya nababanggit ko na nga, hindi ako paranormal, hindi ako albularyo, hindi ako ano, pero kaya kong pumuksa ng anumang uri ng elemento. Kaya lang, hindi ko naman talaga linya yung mga gamot sa kung kani-kanino. Pero pag pamilya ko piperwisyuhin, hindi ko patatagalin yan. Sinasabi ko na nga sa'yo, once na mahuli ko yan, hindi ko na palalagpasin yan. Oo, yung patatawarin, hindi ko na patawarin yan. Bakit? Perwisyo eh. O, di ba? Pero mga engkanto, mga elemento, mga idol, mas madaling, mas madaling pasunurin. Dahil pag naramdaman na hindi ka kaya, lalayas yan. Pag sinabi mong, pag hindi ka lumayas, sasampulan ko yung mga kasama mo. Kung siya mismo naghahari sa lugar na yan, sampulan mo yung mga kasama niya. Pero, ang mabigat lang, baka pag nagbigay ka ng sample, pati siya madamay. O kagaya nung pinuntahan namin bahay, sinampulan namin. O, sinampulan ko. Nung balikan ko yon, tinanong ko, kamusta rito? O, wala na raw yung namimirisyo. O, yung kwarto nilang kinakatakutan na malimit, may magpakita, wala na raw. Siguro, nung sampulan ko yung mga aliporis niya ron, pati siya nadamay. Yon. Kaya nasabi sa inyo mga idol, pag marunong ka, pag sinaboy mo yung tubig na yan, kahit hindi holy water, kahit ordinaryong tubig, pag kinargahan mo yung tubig na yan, at sinaboy mo sa area, lahat ng aabutin yan, tiwas yan. Lalo kung gagamitin mo, buhangin, lalo na. Dahil ang buhangin, pag inisprekitik mo yan, bumabagat, naglalagablab yan. Susunugin sila niyan. O, yung tubig, ganun din, malulusaw sila pag tubig. Ganun mga idol, kaya tayo, bagamat hindi tayo paranormal, marunong tayo dyan. Hinahangaan ko ang ating idol na si Ed Caluwag. Pero, ang binibiliban ko kay Idol Ed Caluwag, hindi siya basta-basta pumupuksa ng mga elemento o anumang uri ng espiritu. Hanggat makukuha niya sa pakiusap, pinapakiusapan niya. At binibigyan niya ng kondisyones. Hindi kagaya ako mga idol, walang kondisyon sa akin. Dalawang klase lang yan. Lalayas ka o sisibakin kita. Ganon. Kasi, sabagay, pag humingi ng kondisyones yan at ibinigay mo naman, tumutupad yung mga yan. Oo, tumutupad yan.
Hindi yan kagaya ng mga mangkukulam, mga manggagaway, mga ano, mga ngakulang. Pagtalikod ng manggagamot, babalikan yung sinasalbahe, yung pasyente. Oo, pero yung mga elemento, anumang uri, tumutupad yan kapag ka nangako. Hindi yan kagaya ng tao na papangakuhan ka lang tapos pagtalikod mo, bibirahin yung pasyente mo. Kaya yung bayaw ko nung nabubuhay pa, lalo tao ang katunggali, manggagaway, mangkukulam. Pag nahuli niya yun, hindi niya pinalalagpas yun. Pag sinabing hindi na uulit, sasabihin niya talagang hindi ka na makakaulit, dahil katapusan mo na. O ganun kalupit yung bayaw ko mga idol. Pag nakahuli ng manggagawa yun, talagang sisibakin niya. Hindi niya pa, kasi ayaw niya na yung pasyente niya pabalik-balik sa kanya. Ayaw niya ng ganun. At yan din, ang namana ko sa kanya, dahil sabi nga niya rin sa akin, pagka may nahuli kami sa na ganyan, huwag mo nang palagpasin. Sibakin mo na agad. Kasi, lalo sabi na tao, uulit yan eh. Hindi kagaya ng mga elemento. Ang elemento, pag naramdamang hindi ka kaya, ultimo yung mga kasamahan yan na hindi napuksa. Anino mo pa lang ang pag nakita, mangingilagan ka na. Kaya sa bagay, naniniwala ako mga idol na mga engkanto at mga elemento, magkakalahi yan sila. O kasi may mga pinupuntahan kaming lugar na may mga elemento na pag hinawakan ko yung tao na sinasalbahe, wala akong matrace sa kanya, wala akong maano. Oo. Kumbaga, binibitawan agad. Yung nga sabi ng bayaw ko, kahit saan ka magpunta, yung mga elemento kilala ka na. Lalo yung kanilang pinuno na hindi mo naman napuksa, kilala ka na nun. Yan mga idol, napag-ukwentuhan lang naman natin yung mga ganyan mga bagay dahil sa mga napapanood natin, kapwa natin mga vlogger na may karanasan at may kakayahan sa larangan ng ghost exploration. Pero patuloy pa rin natin silang pinapayuhan na mag-iingat sila sa kanilang ginagawa dahil nabanggit na nga yan ang idol natin si Ed Kaluwag. Mag-iingat kayo dahil ang ginagawa nyo hindi biro at mapanganib. Totoo naman yon. Pag naging ghost explorer ka, may kaakibat na panganib. Kasi nabanggit ko na nga yan, kapag tinutuhanan ng Diablo yung inyong ginagawa, delikado. Lalo yung mga ghost explorer natin na nag-i-script, ginagawa ng script, yung mga kababalagan. Kapag nakihalo ang Diablo dyan at tinutuhanan niya yan, kayo mismo baka mataranta. Di ba? Tama. Kaya patuloy nating ina-advise sa ating mga kapwa, mga may kaugnayan sa kababalagan na mag-ingat. Kasi nabanggit ko na, ilang beses ko na sinasabi, ang Diablo sa pupuntahan nyo nakahanda at alam na darating kayo. Kaya kayo mismo na pupunta dyan, nakahanda rin. Ang the best dyan, kung halimbawa may alam ka at meron kang kakayahan, pag alis mo pa lang ng bahay, ikarga mo na kung anong dapat mong ikarga. Para pagdating mo sa pupuntahan, dahil ang Diablo nga nakahanda eh. Alam lang ng Diablo na nakahanda ka rin. Di ba? Tama. Tapos pagdating mo doon sa area, follow up na lang. Pagdating mo sa area at naramdaman mo talagang malakas, follow up na lang ang kailangan mo ron. Para pasukin mo man yung area, wala nang pwedeng pumirwisyo sa'yo dyan. Lahat, sabi nga, nabanggit ko na nga minsan, yung 7 Angeles, kapag alam mo ang salita niyan, pagpasok mo sa area at binanggit mo ang salita ng 7 Angeles, yung 3 mauuna na sa iyo yan, sa loob. At yung 4, nasa likod mo. Ngayon, sino ang gagalaw sa iyo? Di ba, tama? Ayan mga idol, kwento ko lang naman sa inyo. Baka meron sa inyong gumagamit ng 7 Angeles. Kung alam nyo ang salita niyan, the best. Pero kung hindi mo naman alam, at kinukwintas-kwintas mo lang yan, sa bagay, epektibo din naman yan kasi nakakwintas sa iyo yan eh. Yung medalyon. Pero mas the best kung alam mo. Dahil para lalong gumana, di ba?
Okay na, salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa may kwentuhan natin na may kaugnayan pa rin sa mga kababalagan. Ngayon, tuloy pa natin ang mga kasaysayan nating na meron akong napanood na sa kapwa natin vlogger sa lugar ng Samar, meron di umanong pumara na bus at may bumaba doon na sabi nila galing daw ng Biringan. Alam nyo ba mga idol, matagal nang pinag-uusapan at tinatalakay ang tungkol dyan sa Biringan. Pero ni minsan wala pang nakatuklas kung saan talaga yan at wala pang marami nang tumuklas yan pero hindi nila matagpuan. May mga ghost explorer, ghost hunter tayo, tinutuklas yan pero hindi nila matagpuan kung saan talaga yan. O isa na nga si Idol Master Gala. Inangad niya mapuntahan yan pero hindi niya narating. Alam niyo ba mga idol, nabanggit ko na yan doon sa mga nakaraang video ko, yung Biringan na yan, sa totoo lang, hindi yan totoo, katang isip lang ng mga tao yan. Oo, Biringan na yan. Kasi meron nga nagpatotoo na yan na sa lugar nila, walang lugar na Biringan, meron doon Borongan. O sa Samar. Kasi may nagtanong na yan, Jessica Soho yata, at iba pa, inalam yan eh. Ang sabi, wala raw Biringan doon. Meron doon Borongan. O. Ngayon, yung mga nagsasabing Biringan, na sila daw di umano, nakarating sa Biringan, na nagpapatotoo, pero bakit hindi nyo subukan na kung totoong nakarating siya sa Biringan, yayain mo siya, punta tayo sa Biringan. O kaya, samahan mo kami kung saan yan. Tsak! Hindi niya matutukoy sa iyo kung saan yan. O, kasi, tandaan nyo mga idol, nabanggit ko na to sa una kong mga video. Ang mga engkanto may kanya-kanyang kaharian. At yung Biringan na sinasabi nila, hindi natin alam kung anong engkanto ang nariyan. O, ang engkanto, tatlong klase, puti, pula, at itim. Ang engkantadang puti, engkantong puti, yan ang mababait. Tumutulong yan sa mga tao na kailangan nilang tulungan. Ang itim, medyo may kalupitan ng konti yan, salbahe yan, lalo na ang pula. Oo. Ngayon, yung Biringan na yan, hindi natin alam kung anong engkanto nariyan. At may kanya-kanya silang kaharian. Sila mismo mga idol, hindi naman magkakasundo. Naglalaban-laban din yung mga yan. Para kagaya dito sa atin, kaharian sa kaharian yan, mga yan. Kaya yung Biringan na yan, kung totoo man yan, isa lang yan sa kaharian ng mga engkanto. So, pero kung hahanapin nyo yung kaharian ng engkanto, marami. Kapag ang isang lugar may engkanto, tandaan nyo mga idol, may lagusan yan patungo sa kanilang syudad o sa kanilang kaharian. Yung tinatawag na portal. Oo. At yan, matatagpuan mo yung portal niyan kapag ipapakita sa iyo yan, karamitan yan sa mga puno. Mga malalaking puno. Doon yan. Kung halimbawa naman, nasa syudad, may portal sa isang syudad, kasi kahit saan may portal, i-develop man yung lugar na yan, yung portal hindi na mawawala yan, andyan na yan. O, dito lang sa amin, may portal dito eh. May lagusan sila rito. Kaya nga tatandaan nyo, bawat lugar na may elemento at mga engkanto o maligno, may portal yan na dinadaanan. May lagusan yan. At yan, ewan ko lang kung alam ng ating mga paranormal, yung mga ganyang pangyayari. Pero si Idol Ed Kaluwag, alam sigurado niya yan. O, hindi naman makakarating dito sa ating mga yan kung wala silang lagusan na pinagdaanan, di ba? Tama? Kaya yan mga idol, tandaan nyo, yung mga engkanto na yan, dumadayo lang yan dito sa atin. Kasi nga, lalo sa lugar nila, sa kanilang kaharian, ay magulo, naghahanap yan ng payapang lugar. Oo. At pag napadpad nga yan sila dito sa atin, nabanggit ko na at nagustuhan nila, mamamahay na yan dito. Oo. Ultimo mga tarantadong engkanto, pag magulo sa lugar nila, lumalayas yan.
hahanap ng isang lugar na maganda yan. At kalimitan ng matatagpuan yan sa mga gubat, yan, yung mga masukal na lugar. Mga abandonadong gusali. Nabanggit ko na rin kapag ang isang gusali may compound at maraming puno, gustong-gusto nila yan. Kaya nga, sabi ko na nga, nababanggit ko na sa mga una kong ano na yung mga yan, kapag yan napadpad sa isang lugar, lalo't nagustuhan yung lugar, kung hindi mo kayang palayasin yan, hindi naalis yan. Diyan na yan. Oo, at pag ikaw mismong may-ari ng bahay, ang hindi nakatagal, ikaw ang lalayas. Di ba tama? Ganyan ang nangyayari sa mga abandonadong lugar na naabandona. Dahil nga, hindi kayang palayasin Walang marunong. Wala rin marunong pumuksa. Mamimirmi na yan dyan. Kaya nga, yung mga yan, pag ikaw matatakotin, lalong tuwan-tuwa yan. Lalo kang pipirwisyuin yan. Pero yung mga espiritu, mga kaluluwang ligaw, mga idol, mas lalong hindi yan nakakatakot. Kasi yan, ang layunin lang yan ipabatid sa mga pamilya o sa mga kamag-anak o kaibigan na ang mga patay ay muling nagbabalik. Yan lang ang gawain ng mga yan. Hindi kagaya ng mga elemento, lalo't mga engkanto, may kakayahang mamirwisyo talaga yan. Tandaan yung mga espiritu walang kakayahang bumuhat ng anumang bagay o magpagalaw ng anumang bagay. Kasi espiritu lang sila at inaanyuhan lang nila yung mga imahen ng mga namatay. Hindi kagaya ng mga elemento, lalo't mga engkanto, may sariling katawan yan at may sariling lakas. Higit sa lahat may kapangyarihan ang mga yan. Kaya mas nakakatakot yan. Yung sa mga bahay na may nakakasama silang mga ganyan na namimirwisyo, ang layo ninyo, kayo lumayas niya sa bahay nyo para sila na mamirmi. Oo. Kaya ako, marami na akong bahay na tinuluyan, nakituloy. Pag naramdaman kong meron yung bahay na yan, kagaya doon sa Bataan, pag inabot ako ng magdamag doon at naramdaman ko talaga na mamimirwisyo, wala, sinisibak ko na yan para hindi na, Kaya lang, kahit sipakin mo yung mga yan, meron pa rin papalit. Kasi, may lagusan na nga pagka may lagusan ng isang lugar, tandaan nyo, lipulin mo man yung narya, may papalit pa rin. Ibang lahi naman. Wala na yung una, iba naman. Pero, kung yung papalit, kilala ka at nakita ka na niya, hindi yan mangangahas dyan. Kasi alam na niya na ganun din ang mangyayari sa kanila. Di ba? Tama? Maliban na nga doon sa mga hindi nakakakilala sa iyo at hindi alam na ganun ang ginawa mo sa mga kalahi nila, yon, pupunta yan dyan. Doon sa pinupuntahan namin sa Bataan, merong lugar doon na kinakatakutan nila may nagpapakita doon, bata namimirwisyo yun. Pero nung tawagin namin, kausapin namin yun, mga idol, pangiti-ngiti pa nung bakbakin namin siya. Kaya lang, ang nakakaano lang, namamahay sila doon sa loob ng bato. Pero, ang sabi nga nung nadamay pati yung dalawang matanda doon, nadamay, mabait naman daw, sutil lang daw talaga yung bata. Apo pala nila yung bata. May pagkasutil daw talaga yun. Kaso, nadamay yung dalawang matanda dahil nung bakbakin namin siya, tumakbo ron tumakbo siya ron Kaya akala niya sa pagtakas niya, hindi siya aabutin. Once na binanatan mo na yan, saan man pumunta yan, susundan ng kapangyarihan yan. Hanggang sa abutin siya. Pagpasok niya sa bato, doon siya inabot. Nadama yung dalawa niyang kasama. Kaya nga, sabi nga nung kasama ko na na may third eye, sabi niya, kawawa naman yung dalawang matanda na damay. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa doon. Kasi, sutil pala yung apo niya Tapos meron din kaming dyan, yung engkantadang pula. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng engkanto, mapanganib yung pula. Kumbaga, isang Amazona yan Kumbaga dito sa atin, yung mga engkantadang pula, Amazona yan.
malupit yan. Hindi tumatanggap ng paliwanag, hindi tumatanggap ng paghingi ng tawad yan. At mayayabang yan. Nung kausapin namin, nagmayabang pa gawin daw namin ang gusto namin at gagawin niya ang gusto niya. Yung pala naman, nung bugahan siya, wala naman palang ibubuga. Nung bakbakan siya, wala naman pala siya ibubuga. Kaya, yun, siya plak siya. Kami pa naman mga idol pag meron kaming sisibaking ganyan sa primero, pagka ang utos kausapin lang, kakausapin lang. Pero pag hindi nakinig, sa pangalawang pagkakataon, wala na. Bueno, salamat ng marami sa ating maikling kwentuhan at sinamahan niyo ako. Bueno mga idol, ito meron na naman bagong lumalaganap nga na sakit daw na nakapasok na dito sa atin. Pero sana wag nang maulit yung nakaraan ang panahon ng pandemic na maraming napirwisyo. Pero sa tingin ko naman, iba na ang Pangulo natin, hindi na mauulit yun na maraming napahamak. Di ba tama? Dahil ang Pangulo natin, matalino to, magaling ito. Alam nito kung anong dapat gawin. Kasi nga naman, meron tayong mga ospital, meron ng mga pagabutan, di sila ang bahala. At kung mamamatay nga naman ng tao, mamamatay ka kahit anong gawin sa'yo, di ba? Ganun lang, kasimple yan. Hindi dapat magpanik ang sino man. Anumang uri ng mga karamdaman niya na lumalaganap. Dahil sa ayon natin sa gusto, mangyayari yan. Yan ang palatandaan na nalalapit na ang ating panahon, ang araw ng kawakasan. Itinakda ng ating Diyos yan. Pero salamat ng marami Sinamahan niyo ako. Kung meron kayong mga katanungan, lagyan nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga comment, lagyan nyo rin dyan. Para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. Mga idol, salamat ng marami. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay pasamantalang nagpapaalam upang sa mga susunod pa nating video ay muli tayong magkaharap. Sa muli, paalam!